So, good morning po sa ating lahat. Ayan, good morning and welcome po sa ating Sunday service. And ngayon po ay Sunday ulit. And syempre, tayo po ay haharap sa Panginoon ng sama-sama. Ayan, tayo po ay magpupuri at sasamba sa Panginoon. Excited na po ba kayo? Amen, di ba? So, kaya naman po, tayo po lahat ay tumayo. Ayan, and magkaisa po tayo. Ayan, magbigay ng awit at ng pagsamba sa ating Panginoon. Pero bago po yun, maganda po na umpisahan po ang linggo na ito ng paglapit sa Panginoon. Kaya samahan niyo po kami na manalangin. Yes, Lord, our Heavenly Father, aming Diyos na makapangyarihan, na tapat, at hindi nagkukulang sa buhay namin, Panginoon. Aming Diyos, Ikaw po ang pinupuri namin, ang sinasamba at itinataas sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa araw-araw na kapatawaran, at sa pagpapala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa nagdaang linggo na lumipas, na Ikaw ay kasama namin, Panginoon. Natapat ka, Panginoon, na ibinigay ang aming mga pangangailangan, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala, maging sa protection, Panginoon, sa bawat isa, maging sa aming mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sapagkat kahit na ang mundo ay magulo at iba-iba ang nangyayari, Panginoon. Salamat sapagkat makakaasa kami, Lord, na Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago. Magbago man ang panahon, ang sitwasyon ng aming buhay, meron kaming Diyos na hindi magmamaliw. At salamat, Panginoon, dahil napakagandang pag-asa ang binibigay mo sa bawat isa, Panginoon. Lord God, this morning, Ikaw po ang pinupuri namin, Ikaw po ang sasambahin at aawitan namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Talapakan po natin ang Diyos. Once again, good morning and welcome po sa ating worship celebration. And bago po tayo mag-start, kami po dito sa verse na to, sa Deuteronomio 31 verse 8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin, pababayaan man, kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Amen po. Na napakagandang salita mula sa Panginoon. Na hanggang ngayon po naranasan natin. Amen po ba? Diba? Sadyang ang salita ng Diyos po ay tapat sa ating mga buhay. At nararanasan natin na kahit tayo ay natatakot, andyan ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng matibay na pag-asa at sandigan. Kaya naman po this morning, samahan niyo po kami na umawit sa Panginoon. Tunay po na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan sa ating mga buhay. Worship our Lord. Samahan niyo po kami umawit sa Panginoon. Stop.
And sa ating pong lahat, ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya naman po, church, patuloy po natin pasalamatan ng Panginoon. Ayan, sa umagang ito. Patuloy po natin alalahanin, church, ang kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Tunay na napakabuti ng ating Diyos.
Lord. Hallelujah, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon. At kailanman hindi ka nagbabago, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba. Ikaw ang aming tinataas, Panginoon, ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa nagdaang linggo ng pag-ibig, Panginoon, pagpapala at katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka namin maikukumpara, Panginoon, sa ginto o sa anumang meron sa mundong ito, Panginoon. Kaya naman, Lord, alam po namin na karapat-dapat kang sambahin at karapat-dapat kang punihin at paglingkuran, Panginoon. At hindi na sayang, Panginoon, ang aming mga boses, ang aming mga oras, sapagkat ikaw ang aming inaawitan, Panginoon. Ikaw ang aming sinasamba, Panginoon. Lord God, dalangin po namin na this morning, patuloy na makita po namin ang kabutihan mo, ang mga katangian mo, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng pakikinig sa iyong salita, O God. Patuloy na po naman namin, Lord God, pakilala ng lubusan, Panginoon, ang mga kaya mong gawin, Panginoon. At ang salita mo, O God, ang aming magiging matibay na sandata, Panginoon, sa mga pagkakataon na ang bawat isa ay may problema o pinanghihinaan ng loob, Panginoon, nakakaasa kami na ang salita mo ay buhay, Panginoon, at maaasahan namin, O God. Maraming salamat, Panginoon. We give you all the glory and praises, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po natin ng Diyos. Hallelujah, Lord. Ayan, good morning po. Magandang umaga po muli sa bawat na sa ating lahat, pati po sa ating mga kapatid na nanonood via FB live po. Ayan. Tunay po na nakila ang Diyos at siya ay mabuti. Tayo po ay nagkatipong muli para siya ay purihin at sambahin. Ayan. So, bago po tayo dumako sa ating mga announcements, sa mensahe ng ating Panginoong Diyos, mangyari lamang po na tayo po ay tumayo at welcome po natin ang presence ng bawat isa sa pamamagitan ng beso-beso at shake hands. Ayan. Sige po, tayo po tayong lahat.
Ayun po, sabi sa kanta, no, hahanap-hanapin kita sa upuan mo, wag na wag kang absent. Nakayari po kayo kung absent kayo. I-chat namin kayo, asan bakit absent ka? Ayan. So, tunay po na nakaka-bless, no, yung presensya ng bawat isa sa atin na nagpapatuloy na magpuri sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, hindi ko na rin po patatagalin pa, no, dadako na tayo sa ating mga announcements. Ayan. For our regular announcements po, tingin po tayo dito sa ating mga po. Sa ating pong regular announcements, every Tuesday po, ginaganap ang ating re-mentoring. Every 7 p.m. onwards po yan. And kinabukasan naman po ang ating prayer gathering, prayer meeting po na pinangunahan ni Rev. Arnel Salcedo. 7 p.m. din po ito. And every Thursday po ang ating conversational English po. Ayan, ako po yan, 7 p.m. Ayan, handa niyo po yung inyong mga schedule. Lahat po inakalaan na para sa Tuesday, Wednesday, Thursday, at Friday. Ayan, kinabukasan naman po ang ating discipleship meeting. Discipleship po natin yan, fellowship every Friday po ng 7 p.m. din po ito. At syempre, ang Sabado naman po, hindi ligtas. Ayan, Sabado po meron tayong sa children naman po, para sa mga inyong mga chickpeas, kung may mga anak po kayo pamangkin na edad 4 years old na mga Charlie. 4 years old hanggang 12 years old po. Ayan, invite po namin yan sila sa ating children. Of course, nalalapit na rin po ang Pasko. Annually, ginagawa po natin ating Children's Christmas Party. Ayan, handa po tayo dyan. At sa amin na rin po yan sa ating mga panalangin, no? Para sa ating mga chickpea. Ayan. Saturday naman po ng gabi ang ating Unison Worship Team Practice po. And then, Sunday po kinabukasan ang ating Sunday Service. Ayan, 9:30 ang ating pong Breakfast Fellowship. Pwede rin naman pong 10 kayo pumunta, pero pagpunta nyo po ng 10, balat ka lang po ng tinapay. Makikita nyo. Ayan. So, dapat po 9:30 na dito na kayo. Ayan, para makapag-almasal po tayo at makapag-fellowship po tayo. Next naman po ang ating Swag Bible Study po yan, 5 p.m. Pinangunahan nila Kuya LJ at Charlie at ni Kuya Mark at ng inyong lingkod po. And next naman po, meron pa po bang regular announcements at Charlie? And ako na po tayo, kung na po sa ating mga previous activities. Ayan, sariwang-sariwa po kahapon, ginanap ang ating Resonate Youth Fellowship po ito. Ayan po, nakita niyo po sa tarpaulin. Last time, na-endorse po natin. Ayan, ang Resonate for Worship Workshop Experience. Ayan, Vaccine Present. Sa atin pong mga yun ito, in-invite po natin ang mga kabataan sa Victoria Reyes, Fatima, Sitio Malabon, ayan, at sa San Francisco po. Ayan, nagkaroon po tayo dyan ng mga groupings ng naayon sa kanilang instruments o yung mga gusto po nilang aralin like sa voice po, singing, worship leading, ayan, lalo din po sa drums, and sa gitara, sa bass, ayan, kung ano pa po. And then sa tech po natin, sa pag-ooperate po. Ayan. So, at hindi po nagtatapos po dito, no, sa isang araw lang, pero po pa rin tayong ginagawa ng training. Every Saturday po, inanyahan po namin sila na umattend every Saturday para hindi lang po doon magtatapos ng isang araw yung pag-practice nila. Tuloy-tuloy po ito. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay 3 months. Ayan. Every Saturday po ito ginaganap, 7 p.m. sa Unison Worship Practice po. Ayan. Next, dalawa pa po. And ito naman po, mamaya gaganapin sa PTS. CNS PC Youth Gathering. Later po yan at 2 p.m. Ayan. Sa ating po mga kabataan na gusto sumama, magsabi lang po kayo kay Ate Charlie or kay Kuya LJ. Ayan. Yung registration fee po na 50 pesos ay sagot po ng church. Magdala lang po kayo ng inyong mga pamasahe. Ayan. Sa PDS po ito sa Area 1. Next. And para naman po sa ating
council na, kasi yung SF1 council po, magaganapin po ang ating planning sa Saturday, October 25 po ito, ng umaga. Ayan, mag-isa na lang din po kami ng announcements patungkol dito. And next, wala na po ba? Wala na announcements. Ayan, kung wala na po tayong announcements, hindi ko na po rin patatagalin pa, dadako po tayo sa mensahe ng ating Panginoong Diyos. Ayan, nangyari po na ihanda natin ang ating mga isip, ang ating mga tenga sa pakikinig, ayan, at ang ating mga puso na marunong magpatuloy po sa ating Panginoong Diyos. Amen po? Ayan, so, tinatawagin ko po si Reverend Arnel Salcedo para pangunahan po tayo sa paghahatid ng salita ng ating Panginoon. Ayan, palapakan po natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Arnel. Good morning po sa bawat isa sa atin. Nga po na nakakabuti ng Panginoon, dahil isa na naman pong kalamidad at dumalaw sa ating bansa. At ito po ay sa lugar po ng Davao. Malayo po siya sa lugar natin, pero nakakalungkot dahil marami na naman mga saling, napinsala at mga buhay din ng mga kababayan natin. Kaya naman tayo po ay ito. Tayo po ay patuloy pa rin na nilulukuban ng Panginoon ng kanyang proteksyon. So, pinagpapasalamat po natin na hindi po nangyari yun sa lugar natin, pero nalulukot naman tayo nangyari yun sa lugar ng ating mga kababayan. Tapos ay nandiyan po yung mga informasyon tungkol po sa medyo nakakapanindig balahibo na prediction. At yun po ay ang tinatawag na the big one. Kung sinabi pong the big one, hindi po ako yun. Alam ko bigyo, pero sinabi ko kasi the big one, pagdating ko sa kalamidad, ito po yung matinding, malakas na posibleng mangyaring lindol sa ating bansa. At ayon po sa mga geologists at mga eksperto, yun po ay tumatawid mula sa norte pababa ng ating buong isla ng Luzon. Na ayon sa kanilang pagtatantya, pag-aaral, ay isang napakalakas na lindol ang pwedeng mangyari. Kasi ang ating pong bansa, Pilipinas, ay isang isla at marami pong mga puwersa sa ilalim po ng dagat at sa ilalim po ng pinakasahig ng mga dagat na ito ay mga nagbabanggaang napakalalaki at napakakapal ng mga bato o tawagin na yung tectonic plates. At yung pong tinatawag na fault, yan po ay sa maikling paliwanag laman. Na mga laman dahil sa mga nagbabanggaang mga kalupaan. So, kung lamat yan, anytime pwede siya magbitak. So, ganoon pa man, mas malakas yung ating pong pinananganan at sinasandalan at pinagkakatiwalaan. Bakit? Dahil siya yung lumikha ng langit at lupa. Ang Panginoon Diyos po. So,
Yan po ay sinasabi ko sa inyo, hindi para takutin kayo at bumili kayo ng mga kung ano-anong mga agiman. Kundi sa atin mong pananampalataya sa Diyos, siya ho ang ating pong niniwalaan at inaasahan sa mga posibleng mangyari sa mga kalamidad. So, yan po ay una natin pong magagawa, manalangin. Amen po ba? Manalangin tayo na tayo po ay patuloy na tutuban ng Diyos sa kanyang proteksyon. At kung sakali man dumating ang mga pagkakataon ito, ay handa po tayo. No? Yung mga estudyante natin, hello, Kuya Arion. So what happens when there's a big earthquake? Ano yan? Yan. Halika rito, Kuya Jerome. Paliwanag mo, sabihin mo kung ano yun. Kapag may doon po tayo, tandaan lang po natin yung DCH, dot coverage on. Pag sinabi po natin dot, yun po yung hindi po yung totally nalulumag tayo ng or like po yung parang dadapa para pag sinabi naman po cover, syempre, kahanap po tayo ng matibay na masisilungan po. And then, doon po tayo magsistay until the earthquake is done. Pero syempre po, ipanay, kasi po baka magkaroon po ng mga aftershocks. I-double check nyo din po yung mga, families, kung sila po yung nasaktan man or nagkaroon ng masugatan, is nakahanda po yung mga first aid kits po natin. So, yan po yung isa sa mga kailangan po namin tandaan. Kapag may lindol, kailangan nakahanda na po yung evacuation center. Para yung evacuation plan po natin sa pamilya po natin. Maraming salamat po, Kuya Jerome. So, kakaroon po tayo sa ating mga young people sa member natin kung isang seminar sa tinatawag natin National Disaster Reduction and Risk Management. Okay? Church pa international. So, gano'n pa man, kasi nga, ang pagigihanda ay may bintahe. So, lumako po tayo sa mensahe ng Panginoon na ating tutumayan at bago po niyan ay lumako tayo sa pananalangin. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, salamat muli sa inyong pong proteksyon na inyong inilulukog sa aming lungsod ng Dasmariñas. Pagamat hindi po malayo po sa amin ang tumating na lindol, kami pa rin po ay naniniwala na ang inyong biyaya, ang inyong pong kapangyarihan, at ang inyong pagliligtas ay muli na namang sumaamin. Nasasalamatan po namin yung Panginoon at tunay nga po na kayo ang siyang muli na kumilos upang kami ng Panginoon ay maligtas. Panginoon Diyos, ngayon pong umagang ito, kami po ay nagkakaipon upang kayo po ay sambahin. Wadating itaas sa aming pong kalagitnaan. Wala po kami binibida, kundi tanging kayo lang. Alam niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Ano ang aming sinadya sa umagang ito? At yun ay walang iba kung hindi kayo. Kaya naman, Panginoon, aming pong binibigyan ng daan ang iyong salita na aming po alam. Ito nga po, Panginoon Diyos, ay aming tatanggapin ng maluwag sa aming po mga puso at doon nga po pagkain ng aming po mga espiritu. Ito po yung sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng sabi namin. Amen. So, nung po nakaraan na linggo, ngayong ating po naging topic ay scriptural worship within the church. A look at our worship services.
At pag sinabi hong tinatawag na worship, ano po ang pakahulugan nito? Worship is the act of paying divine honors to deity, religious reverence, and homage. Ibig sabihin, wala po tayong kinikilala sa ating kalagitnaan, kundi ang Diyos. Amen po ba? Ayun po, siya po ang ating sinadya. At tayo naman po ay kanyang dinala. Amen po ba? So another definition of worship is to perform acts of homage or adoration. At binibigyan ng adoration ng ating Panginoon. To perform religious service, and people throughout the world worship many things, beings, movements. At tao po sa buong mundo ay naglalaan sila ng tinatawag na pagsamba. Sino ka nang sinasamba? Mga bagay-bagay, mga kung ano-ano, mga tinatawag natin ay mga imahe. So, para sa isang Kristiyano, worship is to be directed to God of heaven. Amen po ba? And usually, pag sinasabi natin heaven, tinitingin tayo sa taas. Pag tumingin tayo sa taas, kaysa pa niya kikita natin. So, pag sinabi pong heaven, hindi lang po siya taas, kung hindi nasa labas po siya ng universe. Amen po ba? Heaven is not part of the universe. Okay? Kasi universe ay physical. Kahit na napakalaki nito, physical pa rin yun. Ang heaven is spiritual. Amen po ba? Okay. So baka may nang dinisagri sa inyo, mga theologians yan, ha? Mag-usap tayo mamaya. So, sa pamamagitan po ng pagtingin natin sa mga mananampalataya ng unang panahon, ay tapos na sila po ay pagkalooban ng banal na Espiritu sa kanilang pagtitipon doon sa Jerusalem. Nagsimula na po sila na magtipon at ang pinakapakay nila ay sambahin ng Diyos. At sa kanilang pagtitipon, meron silang 4 na bagay na ginagawa. Una ay ang pagpinig sa turo ng mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Yung teachings. Yung teachings na yan, siyempre, nagsimula sa ating Panginoong Kristo. Kanyang pagtuturo sa kanila. Dahil sa kanila, tinuro naman nila ito sa mga kasamahan nila. Okay? So, pag nagsasama-sama sila, naroroon ang pakikinig sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Patulad ng ginagawa natin ngayon. Ito po yung part nila. Pangalawa ay sa kanila pong pagtitipon, meron po silang tinatawag na fellowship. Pagsasama-sama. And usually, pag sinasabi natin fellowship, nasa isip natin ay yung pinagsasalusaluhan na makakain. Sandwich, spaghetti, and then yung mga tinatawag na panulak din. Pero, doon po, walang ganun. Meron na. Pero hindi po yun ang pinaka-purpose. Ang ibig sabihin po kasi ng fellowship o pagsasama-sama ay nandun sila, nagtitipon-tipon para sambahin ng Diyos, makinig sa turo ng mga alagad, at pakiramdaman ang bawat isa kung ano ang kanilang pangangailangan. Ayan. So, ibig sabihin, si kapatid ba ito, kamusta siya? Okay? So, sabi naman ng isa, ako, pulihin ng Panginoon. Meron akong mga dagdag na pagpapala. Kaya dito ko kaya ito
bahagi. Meron naman, isa, ako, meron pangangailangan ngayon. Nakakaya naman, i-anunsyo mo pa, Panginoon, umamit ka ng isang kapatid na magiging makakatungod sa aking sitwasyon. Ayun, lapitan siya. Yung isa nagbigay, isa tumanggap, ang tawag doon ay fellowship. Amen po ba? Okay? Kung sa pagtitipon natin, walang ganon, mukhang nagkukulang tayo sa ating pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Okay? So, hindi lamang po tayo pupunta rito, magtitipon-tipon, at sambahin ng Panginoon sa Espiritu sa katotohanan, sa panamparaan, sa pakikinig sa salita ng Diyos, at pakikisama-sama sa mga kapatiran. Okay? So, tayo rin po, pag nagkakatipon-tipon, yun po rin ang ating pakain na gawin. Ano ho? Sabi ko, Pastor, di ba dapat nakapokus tayo sa Diyos? Yes. Kasi sabi ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng? Okay. Pero meron pangalawang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa. O sino yung kapwa mo? Nagkapatid mo sa Panginoon. Ano ang kanyang pangangailangan niyo kung meron man? Baka ikaw ang gamitin ng Panginoon yung tumugod doon. Meron naman, no. Round about. Or, tunay nga na okay. So, sa fellowship, lagi nga kasi ng no? Ano ba yung sabihin ng fellowship sa wikang Ingles? Pag natin yung po yun, makakabuo kayo ng dalawang salita. Una, fellow. Ano yung sabihin ng fellow? Kapwa mo. Yung pangalawang salita ay ship. Ano ba yung sabihin nun? Barko. So, pag sinabing fellowship, mga kapwa-tao na ito na nasa isang barko. Okay? So, yun yung pakikiramay natin sa isa't isa pakikipagtulungan. Okay? So, yung pangatlo, ito na po yung pinakapaksa natin ngayon. Ito po ay tungkol sa tawag na banal na hapunan. Okay? So, ito po ginawa natin noong nakaraang linggo. At tradisyon na, ritual na, ng ating simbahan na tuwing unang linggo ng bawat buwan, tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na Santa Cena, banal na hapunan, o sa wikang Ingles ay Lord's Supper or Holy Communion. Okay? So, para sa ating nakabahagi na sa ganong activity, ay malinaw ko sa inyo kung ano yung ginawa nyo. Yung mga bago, ay ito na ho yung paliwanag. Kung bakit sa ating pagsamba, merong ganito tayong bahagi. Ang pagtawagin ay Lord's Supper or breaking of the bread noong panahon ng mga alagad. Okay? Ang ating pong talata ng paghahalawan ay mula po sa Mateo 26, talatang 26 hanggang 29. Na ang wika ay ganito. Samantalang sila'y kumakain, lumangkot ng tinapay sa Jesus at tapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad.
kunin niyo ito at kanin, ito ang aking katawan. Hinawakan niya ang salo, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na magbubuhos dahil sa marami sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Talatang 29, ang wika ay ganito, sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. So, tingnan po natin, mga kapatid. No? So, napag-usapan natin yung mga bagay-bagay patungkol po sa tinatawag ng pagsamba o worship. Kung ano ito, at kung ano ito, ginagawa ng mga nagkakatipon. Ngayon, ang focus po ay gawin ang mga bagay na ito sa paraan na gusto siya ng Diyos. Hindi yung mga bagay na gusto natin gawin para pagbigyan natin ng karuguran ng ating mga sarili. Una, ang sinasamba kasi natin ng Diyos, sino ang dapat natin bigyan ng kaluguran? Ang Diyos. Amen po ba? Okay. So, lumakon tayo ngayon sa tinatawag na Lord's Supper o yung banal na hapunan. Nung po nakarang linggo, ginawa po natin yun, may mga tinatawag tayong elemento. Elemento ng tinapay at elemento ng katas ng ubas. Okay. Yung tinapay, minuya natin. Yung katas ng ubas, ininom natin. Okay? May nangyari ba sa akin? Wala. Dapat meron po yung tulog. Okay? Kadalasan, ganun yung nangyayari. Yung mga pagkatapos ng worship, ang isip nila, ako, kailangan makainom pa ako ng ubas. Oy, kailangan mauna ako sa tirang biskwit. Okay? So, hindi natin naalis na meron mga ganun. Pero, babalikan natin ngayon ang kahalagahan ng tinatawag nating breaking of the bread or Lord's Supper. No? Nung panahon ng mga alagad, nauso sa kanila yung budol-budol. Oh. Kaya sila ay magkakatipon doon sa templo. Ang mga alagad ay nagsasama-sama at nagdadala na kanilang pagkain. Siyempre, ano yung pangaral ng salita ng Diyos, andoon yung fellowship, tulungan, andoon din yung breaking of the bread, at yung breaking of the bread nila, hindi lang basta yung katulad ng ginagawa natin, kundi talagang kainan. Kainan talaga, namubusog sila. At kung minsan ay sa kanilang pag-inom ng katas ng ubas, medyo yung iba nasosobrahan. Merong sipa. In short, talagang nalalasing. Okay? So, yun yung tinatawag na unang part ng breaking of the bread. Okay? Pero, ang nangyari, dahil nagkakaroon ng mga tinatawag natin hindi magandang resulta, inihiwalay yung kung tinatawag na breaking of the bread doon sa budol pie. So, nakainan talaga. Okay? So, yung common meal, tawagin nila noon. Okay? So, nagkaroon ngayon ng tinatawag na partition. Nagkaroon ngayon ng tinatawag na definition. Okay? Yung
kainan sa breaking of the bread o yung ritual ng Lord's Supper or Santa Cena. Okay? Na ginagawa sa panahon ng kanilang pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. So, sa kanilang natawag na common meal, potluck, kung ano madala mo, ihain at pagsalu-saluhan natin. Okay? Pero naging problema, yung iba, nauunang kumain, yung mga huling dumating, wala na. Ito pa isa, yung iba, hindi lang gusto din nila, kung hindi, yung Diyos ko po, may sipa. Kaya ano nangyari, nagkaroon na mga okasyon na nalasing at yung pagtitipon na uwi sa gulo. Yun naman ang nangyari talaga. Okay? So, ang nangyari ngayon, okay, iba na yung kainan part. Pagkatapos na ng pagsamba, gawin, yun naman tinatawag natin Lord's Supper o yung breaking of the bread. Kasama yun sa pagsamba, ito lang yung elemento kailangan. Tinapay at kapas ng ubas. Okay? Masukit, kasi po, yung bahagi ito ng pagsamba ay walang iba nagpasigula po ito ay ang ating Panginoong Kristo. Ito nga po, ay kita po natin sa Mateo 26 hanggang 26 hanggang 29. Binasa ko lang po yung kanina. So, ito na po ulitin. Pero, makakita tayo ngayon sa isang bahagi ng ating pong pasimulang bahagi ng mensahe ng Panginoon. So, ito pong bahagi ito ng pagtitipon ng mga alagad ay ginagawa po nila noong una, araw-araw doon sa templo. Ang problema, nung dumadami sila ng dumadami at nagkakaroon na ng mga problema, yung mga hindi mananampalataya at lalong-lalo na yung mga religious leaders, yung mga nanguna para pakasagulo sa ating Panginoon sa Kristo, napansin na ang dami na itong mga tinatawag na kabilang ng membro ng the way, ang daan. Yun ang sinasabi sa banal na kasulatan. Okay? So, ginawa nila, pinersecute nila, inusig nila yung mga mananampalataya. So, hindi na sila ngayon nagpupunta sa templo. Naghanap na sila ng lugar, labas ng Jerusalem, kung saan sila pwede magsama-sama at gawin nila ang pagsamba sa Diyos. Okay? So, hindi na sa Jerusalem. Labas na siya ng Jerusalem. Okay? So, doon, araw-araw, patuloy silang dumadami at patuloy na lumalagana yung gawain ng Panginoon. Lumabas na ho ng Jerusalem, meron ng mga lugar sa mga yung karating bayan ng Jerusalem, nagkaroon na rin ng mga mananampalataya doon. Hindi na nila magawang mula sa kanilang lugar, araw-araw, pupunta roon sa kanilang napagkasunduan lugar ng kanilang pagsamba. Kaya ang nangyari, yung mga mananampalataya na labas sa Jerusalem, sila ay nagkaisa na magtipon para sambahin ng sama-sama ang ating Panginoon sa Kristo sa unang araw ng San Linggo. At doon po ay ang araw ng Linggo.
ang mga Hudyo na utos sa kanila ng ating Panginoon Diyos, mangilin kayo sa araw ng Sabat. Pag sinabi yung Sabat, Sabado. Okay? Yun ang kanilang tradisyon. Pero ito kayong mga mananampalataya, hindi na sila makapunta doon sa templo para sumamba dahil pinupusik sila ng mga religious leaders. Ang ginawa nila, unang araw sila ng Sanlinggo nagkakatipon-tipon. Ang tanong ay ito, nasa Bible pa, inutos ba ng ating Panginoon Jesus na yung ba yung araw na dapat ng pagtitipon? Wala po sa Bible. Okay? Pero, ang dahilan kung bakit unang araw sila nagkakatipon-tipon ay sapagkat unang araw din muling nabuhay ang ating Panginoon Hesus Kristo. So, mula po sa ganung kaugalian, dinala natin yun hanggang ngayon. Tayo po ay nagkakatipon-tipon na unang araw ng Sanlinggo para sambahin ang ating Panginoon Diyos. Dahil ang ating Panginoon Jesus ay muling nabuhay araw ng Linggo. Amen po ba? Yan po may nagtanong sa inyo, bakit kayo Linggo nagsasamba sa Diyos? Nasa Bible ba yan? Wala po. Inutos ba ng Diyos yan? Hindi po. Bakit kayo? Unang Linggo, unang araw ng Linggo. Gusto namin, bakit? May problema ka ba? Hindi naman ginagawa. Yun po ang araw kung saan muling nabuhay ang aming Panginoong Hesus Kristo. Okay? Sabado, nakalibing pa siya nun. Okay? So, yun po yung dahilan. Dahil unang Linggo, samba, bahagi na po doon, yung tinatawag natin ang breaking of the bread. Okay? Mayroon ang tanong ito, Pastor, yung bang katas ng ubas, ano po ba yun? Alak ba yun? O juice? Pag sinabi yung alak, fermented. Pag sinabi yung fermented, ginulo. O yun. Wala akong sinasabi sa Bible kung alak yun o juice. Ang importante, nandun yun, tutungga. Iniinom. Pagka breaking of the bread. Okay? Merong mga iba na grupo, hindi ho kupita ang kanilang ginagamit katulad ng ginagawa natin. Hindi sa siyang malaking baso. Ang bawat isa, iinom doon sa baso na yun. Okay lang ba sa inyo? Isang baso na lang gagamitin natin pagkatapos doon ilalagay yung juice. Tapos pag simula kay pastor, iikot sa inyo yung baso niyo. Okay? Tapos yung pastor mo, uubuhan yun. Okay? Mark, ikaw naman. Okay. Hindi maganda yung pastor Kaya, kupitang ginagamit natin. Pastor, bakit naman kupita? Dapat bas talaga para tanggal ang uhaw ko. Okay. Diisip ko rin ngayon bakit kupita lang? Bakit hindi baso? Gusto naman yung mga disposable, di ba? Pagkatapos. Minsan yung gusto ko, kita o baso?
Sino sa inyo ang gusto, tinapay, yung mga gagamitin natin, hindi ka piraso, kundi buo-buo. Ang pinaka-idea kasi doon ay ganito. Ang ibig kasi ng dalawang elemento, maalaala natin, una, yung katawan ng ating Panginoon na pinahal sa krus. Kung sa maliit na tinapay, maalaala mo na, huwag na natin palakihin pa. Pero kung gusto nyo ng malaki, dala kayo. Okay? Ito yung pinaka-purpose no? Na bilang pag-alaala sa ating Panginoong Yesu Cristo. Okay? So, kung ito ba ay permitted o hindi, wala sinasabi ang Bible. Okay? Maliban sa yung iba kasi mga kapatiran nagdala ng mga alak. Okay? Kaya nagkalasingan sila. At nung malasing na, nagkagulo na sila. At nung magkagulo na sila, band na sila. Okay? Now, the frequency of partaking of the Lord's Supper is also shown by a group of apostolic example in Acts chapter 20, verse 7, na sabi po ay ganito. Okay? Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkakatipon upang ganapin ang pag-ipira-piraso ng tinapay. So, pag nagtipon na po ang mga kapatiran sa isang lugar at ang intensyon na isang bahin ng Panginoon, bahagi na ng kanilang gawain ay ang Lord's Supper. Pero isa, sabi ko nun, Pastor, Lord's Supper. Anong problema mo? Tanghalian At din tanghalian pa lang. Yan, si Supper, hapunan. Okay. Tama kayo, no? Parang mali ata yung pangalan na ginamit. Okay? Kaya natin nilang gawin yung salitang Lord's Supper. Kasi nga, ginawa yun ng ating Panginoon na hapunan. Yun lang yun. Okay? Hindi nyo ginawa yun ng tanghalian o kaya almusal. Ginawa niya yun. Tapos na sila ay maghapunan. Dito po, sa bahagi ng banal na kasulatan, hindi masyado tinukoy kung paano at kung ano ang partikular na bahagi ng tinatawag natin hapunan. Pero ang pinakapunto kasi rito ay ano doon yung banal na espiritu na nasa atin at sa pamagitan po ng banal na espiritu, yung pong pinaka-ritual na ginagawa ay ginagabayan tayo ng Panginoon. Amen po ba? So, pwede yung mga kailan ba ginagawa ito sa bahagi ng pagsamba? Uunahan ba yung Lord's Supper o ilalagay sa huli? Yan. Okay? Pag ginawa ba ng umaga, hindi na gagawin sa gabi? Yung kung mga ganun simple mga katanungan, kung ano ang inuudyok ng Espiritu Santo sa atin. Okay? So, when it's the first day of the week, it's Sunday. Okay? So sa akin ho, na pagkasunduan, unang paman, na ang tinatawag na pananapunan ay ginagawa natin unang linggo ng bawat buwan. Okay? Pwede ba, Pastor, ng second Sunday? Pwede rin. Third Sunday, pwede rin. Fourth Sunday, pwede rin.
Okay, every Sunday, pwede rin. Okay? Pero, ang sagot ko palagi, yan ay yung naka-ugalian. Okay? So, pero pa man, open po tayo. Kung meron grupo sa atin na nagsasabi, Pastor, hindi ako naka-attend yung nakaraang linggo, baka pwedeng ganitong linggo natin gawin. O sige. Ilan pa kayo? Ang mga 10 kami. O sige. Gawin natin. Marami pa na kayo. So, hindi po siya ganun ka-istrito na unang linggo ng bawat buwan. Okay? Unang araw na sa linggo, unang linggo ng bawat buwan. Okay? So, ito po yung mga tinatawag nating gray areas, no? Na pwedeng mabago, pero meron naman tayong tinatawag na ito na yun. Okay? Ito na po yung mga tinatawag natin na pakahulugan ng Lord's Supper. Okay? Reason for partaking of the Lord's Supper. Ano ba mga kadailanan kung bakit kailangan natin na makabahagi sa tinatawag nating banal na hapunan? Una po ay ito, no? It's a matter of showing forth or commemorating the Lord's death and suffering until He comes again. Okay. So, bilang bansa at bilang isang nasyon ng mga Kristiyano, meron tayong tinatawag na national observance ng Holy Week, kung saan binibigyan ng daan sa ating mga buhay ang paggunita sa buhay, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. At least, no, 1 week sa loob ng buong taon. Tayo naman, ang ginagawa natin, pamagitan po ng Lord's Supper, ay atin din ginugunita ang naging kamatayan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba? Yun po yung pinaka-significance ng Lord's Supper. Okay? Dahil sa pamamagitan po ng dalawang elemento na ating pong napasakay natin, una po, yung tinapay. Okay? Yung pong tinapay na tinutukoy po dito sa Lord's Supper ay yung tinapay na walang lebadura. Yung kinakain natin hotpot-isal, pantikoko, monay, tasty, ang mga yan, meron siyang lebadura. Ano ba ang lebadura? Ito'y isang kemikal na pag inihalo sa masa ng harina, yung harina po ay umaalsa. Nagkakaroon siya ng mga bula-bula sa loob. Umaalsa, umaangat. Okay? Umaalsa, umaangat siya. So, sa pamagitan ng pag-alsa, lumalambot po yung harina pag naluto na siya. Ngayon, yun naman pong tinapay na walang libadura, yan po yung mga kakain na kayo ng pizza pan. Hello? Kayo mag-alala, yan po order. Pero yung pong tinatawag na sapin sa ilalim, na pinapatungan po siya ng mga kung ano-ano mga ingredients, ang tawag po doon ay isang masa na walang lebadura. Kaya, yung pong yung sapin na yun,
hindi ho yun umaangat. Hindi ho siya umaalsa. Pero meron mga pizza pa na umaalsa eh. Tulad no, lots of pizza. Yung mga pinakaano na tawag doon. Sino sa inyo nagtrabaho sa okay? So, meron ba umaalsa, pero hindi man masyado. Kaya malambot siya. Pero yung Greenwich, hindi umaalsa yung pinakaano. Kaya malambot siya. Okay? Ngayon, wala namang gumagawa ng doon sa atin. Kaya, naisip ko, publikang kaya na ang pambansang pangmerienda, Skyflex. Yeah. Inabay ko siya na walang levadura. So yung nakainom ko nung nakaraang linggo, yung po yun. At yung nainom nyo naman ay isang juice na ang lasa ay grapes. Okay? So yun po yung ginamit ng ating Panginoon ng dalawang elemento yung pasimulan niya, yung Lord's Supper. At meron po siyang pinanggagalingan. Kasi nung pinasimulan ng ating Panginoon, yung Lord's Supper, katatapos lamang nila siya at ang kanyang mga laga, labing isa. Then yung isa, nag-Judas. Sino yun? Di si Judas. Okay? Nagkaroon sila ng tinatawag na the Feast of the Passover. Ito po ay taon-taon ginagawa ng mga Hudyo. Ginugunod nila ang isang insidente sa kanilang kasaysayan kung sila ay naroon sa Ehipto at pinahihirapan sila ng Parao. Ang gusto ng mga Israelita, makalaya na sila at pumunta na sila sa lupang pangako, pero ayaw silang payagan ng Parao dahil mawawalan siya ng 2 milyong alipin. Tuloy mo, magkaroon pa ng mga alipin na ganun marami, then sa isang araw mawala yun, pilay ka. Dahil hindi tatakbo ang iyong bansa dahil yung mga alipin na inaasahan mo, manawala na. Okay? Ayaw ng Parao. Pero sa pamamagitan ng Diyos, ginamit niya si Moises. Nagpadala ng 10 tinatawag na plagues. Ano ba sa English ang plagues? Salot. Okay? Ang pinakahuli ay yung angel of death. Ngayon, yung pong angel of death na yun, ang papakain niya ay ang lahat ng mga lalaki na tao at mga hayop na lalaki na unang pinanganak, papakain. Okay? Pero, ang sabi ng Panginoon, Moses, sabihin mo sa mga kababayan mo, maliligtas sila. Kung sila ay papatay ng isang guyang tupa, ang tawag ay kordero, at yung dugo noon ipapahid sa kanilang pintuan. Una, doon sa taas. Pangalawa, 2 sa gilid. Okay? At doon sila sa loob. At yung pinatay na kordero, yun ay kanilang mabilis na nilinisan at pagkatapos ay iihawin at pagkatapos ay kakainin. Magmamadali silang gagawin yun dahil sila ay makakalaya. Eto ngayon, noong hating gabi, dumating ang anghel ng kamatayan. Dinalaw ang lahat ng mga tahanan.
Yung walang kontrasenyas, patay. Yung unang anak na lalaki nila at mga alaga ngayon. Okay? Kaya ano nangyari? Nag-iyakan ang mga Egyptian dahil napatayan sila. Pero yung mga Israelita, tahimik lang. Hindi nila magawang, yay, patay na, patay yung mga Egyptian. Okay? May nakagaroon happy din sila. Pero, padang puso, masaya sila dahil ni isang anak nila una silang na lalaki ay namatay. Wala. At yung pangyayari na yon ay ginawang taong-taong paggugunita ng mga Hudyo. Okay? So, mula po doon sa pagdiriwang na yon, paggugunita na yon, gumawa ng panibago ang ating Panginoon. Okay? Dahil tayo naman ay hindi mga Hudyo, hindi natin ginagawa yung Feast of the Passover. Pero, meron naman tayong listahan na ginugunita. Ano yun? Ang kamatayan ng ating Panginoon sa krus. At yun ay ating pong ginugunita sa pamagitan ng Lord's Supper. Okay? So, yung pong tinapay ay sumasagisag sa katawan ng ating Panginoon na napako sa krus. Pangalawa, yung pong katas ng ubas na iniinom natin o ininom natin ay sumasagisag sa dugo na tumigis para maging tagapaglinis ng ating mga kasalanan. Okay? So, tuwing tayo po ay nagkakatipon at nakikibahagi sa tinatawag nating Lord's Supper, medyo solemn tayo. Medyo tahimik tayo. Medyo ang takbo ay parang namatayan. Bakit? Kasi nga, ang ginugunita natin ay kamatayan. Okay? Namatay 2,000 years ago ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya solemn po tayo. Tahimik tayo. Okay? Kasi nga, ating muli iniintindi, ginugunita yung dakilang sakripisyo ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Okay? Kaya kung gusto nyo iyak, iyak kayo. Okay? Kasi talaga nakakayak naman. Okay? Kung malungkot tayo. Dahil talaga nakakalungkot naman. Okay? So yun po yung tinatawag na kahalagahan noong tinapay. Katawan ng ating Panginoon Kristo nabayubay sa krus para magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi naman, medyo hindi naman pala yun. Pangalawa, yung dugo ng aming Panginoon na tumigis. Yun ang pinaka ibig sabihin ng katas ng ubas na inumin natin. Yung dugo, liquid. Yung katas ng ubas, liquid. Okay. Bakit ginawa ng ating Panginoon yun? Okay. Yun din, ginawa na yun ng ating Panginoon na tumigil sa kanyang dugo ay meron din pakahulugan sa ritual ng mga Hudyo. Okay? Ano po ang pinakakahulugan noon? Yung pag-aalay ng isang Hudyo doon sa templo, doon sa tabernakulo, sa templo. Pag nag-aalay po sila
ng isang handog na alay. Ang ginagawa po ng mga sacerdote doon ay pinipitik yung buhay ng isang hayop. Okay? At yung dugo noon ay kanyang winiwisik doon sa apoy para yung pinaka-amoy noon ay makarating sa Diyos. Kasama na rin yung handog na hayop. Okay? Na ang pinaka-significance noon ay yung dugo ay meron pong paglinis sa kasalanan ng handog. So, mula po roon, tandaan po natin, yung dugo po ng mga hayop na yon na ibinisik, hindi naman talaga nakapugas na kasalanan ng mga naghandog. Wala namang bisa yun eh. Anong bisa nun? Simple lang. Yung ginawa nilang ritual, nakaturo yun sa gagawin ng ating Panginoon 2,000 years ago. Na yung dugo niya ay tumibis at yung pinakadugo niya, yun lamang ang maglilinis ng mga kasalanan ng mga Hudyo at ng mga nakakilala sa Diyos. Pamagitan ng mga Hudyo, magsimula kay Adan hanggang sa mamatay ang ating Panginoon Kristo. Okay? Meron siyang tinatawag na retroactive effect. Retroactive effect. Hindi lamang magmula noong mamatay ang ating Panginoon, kundi simula nung mamatay ang ating Panginoon at sa kanyang muling pagbabalik, lahat ng kasalanan ng tao na humingi ng paglilinis sa ating Panginoon Kristo ay hinugasan pamagitan ng kanyang banal na dugo. Ganon ka-effective yun. Walang anumang elemento sa buong mundo ang makakatulad sa dugo ng ating Panginoon Kristo. Tanging dugo lamang niya ang naglilinis ng kasalanan ng daan, kasalanan kasalukuyan, na kasalanan darating ng sangka-pangunan. Kaya ako sinasabi sa atin ito, para makita natin na, wow, ganun pala yun. Akala ko, nakain ko lang. Naalala ko na yung kapawan niya. Akala ko, nainom ko lang. Naalala ko na yung paglilinis niya. Ganun pala yun. Ganun ang pinaka-epekto nun. Wala nang iba pang elemento sa ibabaw ng mundo na kapag tumingin ng Diyos sa katauhan at nakikita niya yung kasalanan pinaggagawa ng mga tao, isang elemento lamang ang pwedeng magpangiti sa kanya. At yung nakakulot niyang mga kilay ay lumuwag ng konti. Bakit? Kapag sa pamagitan ko ng banal na dugo ng kanyang bugtong na anak, ninanod niya dugo ng ating Panginoon ang buong kasalanan ng sangka-pangunan. Hindi na yung kasalanan ng mga tao na ikinila, hindi yung banal na dugo ng kanyang bugtong na anak na tumigis 2,000 taon na ang nakakadaan. Amen po ba? Okay? Kailan ba nangyari na nung tayo po ay nagkaroon ng Santa Cena, ako
Oh, thank you, Pastor, sa dugo mo, ha? Nalinis ang kasalanan ko. No? Okay. Dugo ko, type O. No? Hindi nakakalinis na kasalanan yun. Ang totoo naman, may kasalanan pangalan. Ang nakakalinis lang ng kasalanan natin, mga kapatid, ay ang banal na dugo ng ating Panginoong Yesu Kristo. Okay? Wala nang iba. Kahit na magbigay ka pa ng milyon-milyones sa simbahan, kahit magpatayo ka pa ng mga ospital, kahit gumawa pa ng lahat ng makakaya mong kabutihan sa mundo, yung kasalanan ginawa mo sa Diyos, hindi mabubura. Isa lang kung pwedeng bubura mo, ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Okay? Sa atin mong pagsasama-samang pakikibahagi sa banal na kasulatan, andun yung isang bahagi kung saan tayo po ay naglilimi-limi at nagsusuri ng ating mga puso at tinatanong natin sa harapan ng Diyos, Panginoon, ituro mo po sa akin ang kasalanan na nakikita mo at alam mo na hindi ko alam. At mula sa kasalanan na yun, ay inihingi ko po ng kapatawaran. Sabihin, yan po yung panahon na nagpo-confess tayo ng ating mga kasalanan sa Diyos. Amen po ba? Kaya tayo makikibahagi sa banal na hapunan, Lord, okay ba ang gusto mo? Hindi. Tawarin po ako sa aking mga kasalanan. Ayan. At pag nagawa na po natin yun, at meron na tayo malinis na puso at intensyon, sige, salang ako dyan. Bakit? Kapag nais ko na maapektuhan ako ng pagkumita ako sa kamatayan ng aking Panginoon Jesus. Amen? Okay? So, sa ginagawa natin na banal na hapunan, napaka-apekto tayo sa dakilang sakripisyo ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Amen po ba? At ano po epekto sa atin? Tayo po ay nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Nagpapakababa tayo sa kanyang pinatawag na kapatawaran. Panginoon, kayo ang mataas, ako ang mababa. Salamat dahil sa kabila ng aking mga kasalanan, pinatawag mo ko, niligtas mo. Okay? Salamat sa tinapay, naalala ko buong katawan ng aking Panginoon na payubay sa paspasa. Salamat sa ubas, naalala ko yung kanyang dugo na tumigis para mahugasan ng aking mga pagkakasala. Okay? Ngayon, ang sabi sa banal na kasulatan, ginagawa natin yun bilang pag-ala-ala. Sa kinagis na natin pananampalataya, ang tinatawag na communion is a sacrament. Wala sa Bible po. Pag sinabi yung sacrament, a means of grace. Na kapag ikaw ay inabutan ng hostya at tinanggap ng dila mo at tinayaan mo malusaw yung hostya na yun ng laway mo, saka mo siya lululuin, ikaw ay tatanggap ng biyaya ng Diyos. Para sa inyo, pandagdag yun sa kaligtasan. Yan ang pinakapunto nun, pandagdag yun sa kaligtasan. Bakit?
dahil nga sa doktrina ng dati natin nakagisnan, kailangan tanggapin mo lahat yung mga sakramento na yun para ikaw ay pumunta sa langit. Okay? Na ang sabi sa banal na kasulatan, hindi ganun. Kung gusto mo pumunta sa langit, maniwala ka kay Yesu Cristo. Magsisi ka lang yung kasalanan, maniwala ka kay Yesu Cristo, ikaw ay tatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Ganun po yun. Yun sabi sa Bible. At dahil doon, pinapawalang bisa yung katuruan na ang communion is a sacrament. Ang nasa Bible, communion, Lord's Supper, breaking of the bread, huling hapunan, ay isang ordinansa ng pag-alaala sa dakilang sakripisyo ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. 2,000 taon na ang nakaraan. Amen po ba mga kapatid? Amen. Okay? Kaya natin ginagawa ito bilang pag-alaala dahil, di ba, kung tumingin sa kalendaryo, ang daming mga okasyon, ang tawag ay holiday. At sa likuran ng salitang holiday ay bilang pag-alaala na ganito, ganyan. Yung araw na yon ay ginagawang araw ng pag-alaala ganun. Bakit? Dahil yung tao na yun, ang buhay niya ay naging ehemplo ng ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Bigyan natin ng pansin yung ginawa niya upang tayo naman ay maging mapag-isip natin, gayahin kaya natin siya. Lord, ganun yun eh. Okay? Yung paggunita, yung pag-alaala. Huwag na natin sabihin ng mga ganun mga tao na nasa kalendaryo. Yung paggunita at pag-alaala na lang ng mga mahal natin sa buhay. Diba? Na nag-iwan ng magandang alaala para sa atin. Asa sila ngayon? Wala sila sa piling natin ngayon. Pero yung magandang alaala na iniwan sa atin, anong epekto na sa atin? Masama ang mabuti. Hello? Masama ang mabuti. Ha? Mabuti? Mabuti, di ba? Okay? Wow! Kaka-inspire naman yung buhay niya. Di ba? Okay? Yung kaya ginawa ng ating Panginoon Jesus sa atin. Hindi nakaka-inspire. Ha? Hindi nakaka-inspire? Nakaka-inspire. Pero hindi po yun ang purpose nun. Yung ginawa ng Panginoon para sa atin, nakakaligtas sa atin. Mula sa kaparusahan ng impyerno, patungo sa buhay na walang hanggan sa atin. Amen po ba? So, the word is in remembrance of our Lord. Bilang pag-alaala, ginagawa natin ang Lord's Supper. Kaya, kung gusto nyo gawing linggo-linggo, mag-Lord's Supper kayo, mag-Lord's Supper tayo, magkasundo lang tayo, okay. Kaya natin. Bakit? Kasi tayo yung mga taong malilimot eh. Ulan ko. Diba? Na ano nga uli yun? Ano nga yung pupunin ko? Saan nga ako pupunta? Practice pa lang yun. Kayo nila lang. Papunta na ako doon.
So, mga kapatid, yun po yun. Servants of the Lord's Supper, commemorating the Lord's Supper, participating in the Lord's Supper, cannot save you. Cannot save you from hell. No, hindi yan makakatagdag sa iyong kaligtasan. No? Hindi makakatagdag sa iyong kaligtasan. Bakit? Hindi yung commemoration and participation. It is in your belief in the Lord Jesus Christ. Sumampalataya ka at ikaw ay maliligtas. Amen po ba? Kahit na ilang galong-galong grape juice na nainom mo at yung kahong Skyflex na ang nakain mo dahil sa Lord's Supper, hindi ka maliligtas. Amen? Ang mga liligtas lang sa iyo ay yung naghandog na kanyang buhay para sa iyo. Maniwala ka sa Kanya, tulad ng ginawa ko, tulad ng ginawa ng ilan sa atin, ng marami sa atin. Ang pakikibahagi sa Lord's Supper, hindi para sa kaligtasan, kundi para para lalo tayong ganahan sa buhay Kristiyano. Amen po ba? Ate ako, ganun pala ginawa ng Lord Jesus Christ sa akin? Niligtas ako pala sa aking mga kasalanan? Nilinis sa aking mga kasalanan? Hindi ganun po ang buhay? Wow! Okay? Praise the Lord. Lalo akong magiging masigasig para sa akin. Amen po ba? Yung po. Okay? Tayo po ay mako sa pananalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa inyong inibuto sa amin na gawin ang makibahagi sa inyong banal na hapon. Panginoon, salamat sapagkat sa ganitong uri ng ritual at gawain ay napapalalim ang aming pong pakikipag-ugnayan sa inyo. Sa pamamagitan ng tinapay, naalala namin ang iyong katawan na inyong binihandog upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang katas ng bukas, naalala namin ang iyong dugo na tumigis upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapatawaran at paglilinis ng aming mga karumihan. Panginoon, salamat. Hindi namin kayang bayaran, suklian, pantayan, tumbasan, ang dakilang sakripisyo ginawa. Ang kaya namin gawin, Panginoon, pag-thank you sa inyo. At dahil sa pag-thank you na yan, iyan yung Panginoon na ang aming pang-araw-araw na buhay ay mag-iisang araw na puno ng pasasalamat sa inyo. Pagdasali, pagsasagawa, pagpamuhay na ng isang appreciation sa ginawa niyo po sa buhay natin. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. Amen.
Maraming salamat po, Pastor Ana, sa paghahatid ng salita ng Panginoong Diyos. Na-bless po ba tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon? Amen po. Ayan. So ngayon po, dadako po tayo sa ating tithes and offering. And narito po ang ating box. Diyos na dakila at mabuti, Diyos na tapat sa aming mga buhay, Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagpapalaw, God, na patuloy mong binubuhos sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong provision, sa inyong pag-iingat, at sa inyong pagmamahal sa amin, O God. Tunay kailanman, Panginoon, na hindi ka nagkulang. Tunay, Panginoon, na kailanman hindi mo kami dinuto. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na siyang malalapitan namin, Panginoon Diyos. Ikaw ang Diyos na kasama namin palagi, O God. At karapat-dapat ka, Panginoon, na pagkatiwalaan ng aming mga buhay, O God. Tunay na hindi na kami dapat mag-worry, O God, para sa araw ng bukas, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos at walang mahirap sa inyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos at walang posible sa iyo, Diyos. Maraming salamat po at sa panibagong linggo, Panginoon, na darating, hiling namin ang inyong guidance, protection, Panginoon, maging sa aming mga pamilya, O God, sa kapayapaan, Panginoon, sa panibagong linggo na mararanasan namin, Panginoon. Lord God, ngayon pa lamang po, aming ka pinakasalamatan, O Lord, dahil sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong mga lingkod na siyang nag-abot, Panginoon Diyos, na kanilang handog, O God, maging sa inyong mga anak, Panginoon, na hindi nakapagbigay, O God. Pagpalain po sila, patuloy ng suksib, ligdig at nag-uumago na pagpapala sa kanilang mga buhay. Buksan mo po ang inyong kaharian, ang langit, Panginoong Diyos, at ibuhos sa buhay ng bawat sa amin ang inyong pagpapala, O God. Pinupulit ka namin at pinasalamatan, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng lamang Jesus. Amen. Close po tayo ni Pastor Ernan sa ating worship service. Tayo po lahat ay tumayo para po sa ating pangwakas na pananalangin. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, salamat po sa inyong dakilang handog para sa amin. Ang dakilang sakripisyo na ginawa ng iyong pagkana na si Jesucristo doon sa bundok ng Golgotha. Panginoon, maraming salamat pagkat muli binigay niyong daan sa aming kalagitnaan pasama sa inyo. Ang araw na ito mula sa inyong pananakasalanan. Salamat, Panginoon, pagkat muli pinakita niyo sa amin
kundi isang pinagpupunan ninyo ng inyong dakilang pagmamahal. Panginoon, maraming salamat dahil sa ginawang paghahandog ng buhay ng aming Panginoon sa Kristo. Ang kanyang katawan na bayubay sa krus, ang kanyang dugo tumigis. Upang kami magkaroon ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at magkaroon ng kabayaran ng aming mga kasalanan. Panginoon, maraming salamat po sapagkat di man namin ginawa ang Lord's Supper ngayon. Ngunit ginawa po namin yun last Sunday at sa pamamagitan po noon. Ngayon, naging isang object lesson para sa amin. Isang lesson ng inyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Hindi po namin kayang umbasan, itan ang laki ng pagmamahal niyo. Pero sana umubra naman yung pagsabi kami na thank you sa inyo mula sa kakulturan ng aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pagliligtas na inyong pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng kamatayan ng inyong na si Kristo Jesus. Kaya naman, Panginoon, hayaan niyo po na sa araw-araw makita sa ibabaw ng aming mga ulo, masulat sa aming mga puso, makita sa aming mga buhay na kami ay mga taong nag-thank you sa iyo. Nag-thank you, nagpapasalamat, nagbibigay ng pagpuli at kalungkutan sa iyo. Panginoon, pagpasan niyo po ang inyong mga anak, igaling po ng Galileo Community Church, at tunay nga po, Panginoon, na sa susunod na linggo, ang araw na darating ay isang araw ng thank you sa aming Panginoon. Ito ang manalangin sa pangalan ni Jesus at ang nagsasabi na Amen. Thank you so much, Pastor. And maraming salamat po mga kapatid sa pag-attend po sa ating worship celebration. Bago po tayo lumabas, makipagkamayan po tayo sa ating mga kapatid. See you po next Sunday. Sure.